na isyung hataw na rapido hataw balita. Magandang hapon ho Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Rapido Hataw Balita Lunes sa 8 sa buwan ng Enero taong 2024. Sa ating pong headlines, DOTR Office for Transportation Security tumulong na po sa security screening sa loob ng Quiapo Church Balisong, bala na kumpiska. Higit kalahati ng target na farm-to-market roads hanggang 2028 tapos na ayon kay Presidente Marcos. NGCP dapat daw magbayad sa nalugi sa negosyo sa Western Visayas. Ayon po yan sa isang senador. Prangkisa ng NGCP pinarerepaso ng Kamara. Mataas naman na rise inflation ng 2023 patunay na kailangan ng mababang taripa sa ilang agriculture products. Memorandum para sa pagtatapos ng Senior High School Transition Period sa SUCs at LUCs hindi biglaan ayon sa CHED. Isa namang lalaki tinaga ng sariling pinsan. Aray. Patay sa Iloilo. Isa namang bata patay din sa pananakal sa Sariaya, Quezon. Rapido hataw balita. Ano mo mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, tayo, Pilipino. Rapido hataw balita. Ito na po tayo sa ating mga balita. Department of Transportation Office for Transportation Security tumulong na po sa security screening at pagtiyak ng seguridad sa loob ng Quiapo Church para sa kapiyastahan ng Black Nazarene. Report nakatutok po dyan sa Quiapo. Si RH Christian Manyo. Christian. Ray, katuwang na nga ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang DOTR Office for Transportation Security sa pagtiyak ng seguridad sa Quiapo, partikular na sa loob ng simbahan o Minor Basilica of the Black Nazarene. Ayon kay OTS Officer in Charge Assistant Secretary Jose Briones Jr., sila ay nag-deploy na ng mga screening officer maging ng x-ray machine sa entrada ng simbahan. Ito ay upang ma-detect at maharang ang mga pinagbabawal at maaaring gamiting armas at para maprotektahan ang mga debotong inaasahang dadagsa sa simbahan ng Quiapo. Noong linggo, ilang kagamitan na ang nakumpiska ng OTS, kagaya na lamang ng balisong at bala mula sa ilang debotong dumalo sa misa. Ni Briones, nag-deploy ang OTS sa mga tauhan mula sa ahensya upang mapanatiling panatag ang mga deboto habang idinadaos ang traslasyon ngayong taon. Para sa Nazareno 2024 coverage, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, Balisong, bala nakumpiska ng Office for Transportation Security sa mga debotong papasok sa Quiapo Church. Nakatutok dyan si RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Romel Lacaroy, dalawa na yung mga bala na pag-aari ng dalawang tao ang nakumpiska ng Office of Transportation Security, OTS, sa kanilang x-ray machine na entrada, dito sa entrada ng simbahan ng Quiapo sa Plaza Miranda. Ang iba't ibang may palisong at pala na mula sa mga debotong sisimba ang nakumpiskahan at sa idinaan ito sa x-ray machine. Ayon dito kay Apple Anterola, ang supervisor ng OTS dito sa lugar, na kanina nasa kanilang duty ay meron ng 4 na balisong ang nakumpiska. Pakinggan pasamantala natin pakinggan itong si Apple Anterola, ang supervisor ng OTS. Ma'am? Start po kanina 10 a.m. Start po ng duty namin. May na-confiscate po. Intercepted po kami na balisong, baton, bala,
at mga Swiss knife po. Yung may-ari po ng bala, anong ginawa po? Yung in-intercept namin bala, tinurn over po namin sa pulis. Pati yung may-ari. Opo. Yung Ilan- pulis na po yung bahala Ilan sa po? kanya. Dalawa po. Dalawang lalaki. Dalawang bala po sa Isa lang? dalawang tao. Dalawang tao. Ang may-ari po nun. Sa may-ari ng dalawang bala. Opo, sir. Opo. Dinala mo na rito. Opo, nasa pulis na po. Na-turn over na po namin sa pulis. Apo. Sa PNP. Salamat po. Thank you. Ano po pangalan ng Okay, bukod dyan ay meron pang nakupiska ng isang magazine na kay Ray. Romel na magazine na puno ng bala nasa isang retired police na tinan-order naman dito sa No. Miranda PCP. May magazine ng... May dala siyang Sandali lang, boy! Boy! Oo, May magazine na puno ng bala. Nasaan yung baril? wala siyang dalang baril. Wala. Nakalimutan niya lang Okay. iwan yung magazine. Ano daw ang dahilan, boy? Bakit meron silang Oo. bala? Bakit siya may magazine? May papel naman daw, sabi ng mga pulis na dito sa isang retired police. Pero yan ay nakuntista ng may gun ban ngayon. May gun Yun, ban. may gun ban pa pala ngayon. Pero ang simula ng gun ban, sabi ng mga pulis, ay simula na yung araw. Di violation na yan. No. 9 at saka 10. Tama ba? Boy, tama ba na yung mga nagdadala ng bala ang purpose nila dahil yan na raw bala agimat and Iba, therefore, anting-anting. para palakasin. Pero yung isang magazine, hindi anting-anting. Ay, oo naman. Isang magazine yun. Ang karaniwang paniniwala para palakasin yung bisa ng agimat na ayon sa kanila bala. Oo, yan yung Ayun. kasama nilang pumapasok dito sa simbahan na Quiapo. Isa pa, meron pang bara kahit kutsilyo. Lahat ng mga pulis na bagay ay pag dumaan dito sa x-ray machine Kaya ng OTS, Office of Transportation Security, walang kawala. Makikita agad. Kaya tinititignan dito, pati nga yung gunting na maliit lang Bawal. nakumpis ka rin, bawal din yun. Oo, yan. Lahat At sa ngayon, ng matutulis, bawal. lahat ng matatalim. Oo. Yan. Buti hindi ka bawal dyan, boy. Sila kay Remel lang ang bawal. Bagay, matutulis sa bagay. Matutulis na bagay ko talaga, boy. At tapos, maigpit ang seguridad dito. Kaya yung mga papasok, kinakapkapan. Kasi tapos yung mga gamit, ilalagay sa isang lalagyan, idadaan sa x-ray machine. Kaya walang lusot pagka idinaan mo rito sa x-ray machine. Kaya ayon dito sa mga taga-OTS, ito yung alisunod na rin sa utos sa Pagulong Bongbong Marcos Jr. na handa magbigay ng service para sa gaganaping prestasyon at maging ligtas ang mga dadalo. Nag-declare nga security ang ahensya na nag-ooperate dito sa x-ray. Boy, tanong lang, yung mga nagbabike, mamay, baka magbike ko papuntang Quiapo, bawal na bang bike dyan sa area ng Quiapo? Hindi pa. Mamayang gabi, alas 9, sarado na yung Quezon Boulevard. Alas 9 ng gabi. At sarado na mga kalsada na patungo dito sa area ng simbahan ng Quiapo. Pero kung nakabike, pwede naman. Sarado na nga yung, kahit na nakabike, sarado na nga yung mga, kasi yung pagka ikaw ay pag marami ng tao sa simbahan, dito sa kahabaan ng Quezon Boulevard, huwag ka na magbike, kumbaga sa pagbabawalan ka ng mga otoridad na makapasok. Kasi ang nakabike ka, makakasikip pa sa daloy na maraming deboto, lalo na mamaya inaasan. O sige, papark ko na lang sa labas. Punta ka na lang direct sa labas ng perimeter ng Quiapo Church. Ikakadena mo na lang sa mga baka. Ikakadena ko na lang sa presinto. Ikadena mo na lang para sigurado. Yan pa rin ang sitwasyon dito sa vicinity ng simbahan ng Quiapo. Disperas, ilang oras na lamang, namin gabi naman, ay dyan naman sa prestasyon sa Quirino Grandstand. Para sa
Nazareno 2024. Ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, RH29 na Boy Gonzales. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ibinalitang higit kalahati daw ho ng target na farm-to-market roads hanggang 2028 ang tapos na. Wow! Saan kaya mga lugar yan na meron ng nakalatag na farm-to-market roads? Report mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso, Miss Let. Ray, ng 1% po ng farm-to-market roads sa target maipatayo ng Administrasyong Marcos hanggang 2028 ang natapos na. Ito ang iniulat ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng isang video message. Ayon sa Pangulo, sa loob lang ng 1.5 taon ay nakumpleto ng pamahalaan ang higit 67,000 kilometrong kalsada. Katumbasan niya ito ng distansyang parang pabalik-balik mula Apares ng Pulo sa 2 ulit. Sabi ng Presidente, kalahati ito ng 101,000 kilometro ng farm-to-market roads na target tapusin sa loob ng 6 na taon o hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Positibo si PBBM na malaking tulong ang kalsadang ito para sa mas maayos na koneksyon sa pagitan ng producer at ng merkado na pakikinabang ng mga nasa sektor ng agrikultura. Kumpiyansa rin si Pangulong Marcos at nakakayaning mabuo ang farm-to-market roads at pagpapatayo ng ibang pang mga infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lester Ciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Maring Let. Samantala, National Grid Corporation of the Philippines dapat pagbayarin sa lugi ng mga negosyo sa Western Visayas. Sino ang nagsabi niyan? Nating alabing sa report ni RH number 28, paring Raymond Dadpaas. Lakay Raymond, good afternoon. Paring Romel, maliit na halaga kung multa lamang ang ipapatraw sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng malawakang brownout sa Panay at Negros Island. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat isama sa babayaran ng NGCP ay ang lugi ng mga negosyante na naapektuhan sa Western Visayas. Partikular na dapat bigyan ng danyo sa mga maliliit na negosyante na nawala ng kita. Sinabi ni Gatchalian na sa kanilang pag-aaral, kasalanan ng Panay Electric Development Corporation o PEDC at ang NGCP ang pagkawala ng kuryente doon dahil hindi umano sila nagsagawa ng manual loading kaya't manual load dropping kaya't naapektuhan ang buong sistema. Gate naman ni Senador Amy Marcos, panahon upang seryoso ang gawing pagrepaso sa prangkisa ng NGCP. Ayon kay Marcos, taon-taon ay may isinasagawang review sa performance ng NGCP dahil sa mga brownout ngunit hindi man lang ito nakaranas na masuspindi ang kanilang prangkisa. Hanggang ngayon ay hindi pa nakukompleto ang Transmission Development Plan kasama ng hindi pa natatapos na Cebu Negros Panay Backbone Project at ang Visayas Mindanao Interconnection Project na kabilang sa long-term solution sa krisis sa kuryente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat Lakay Raymond. Samantala naman, prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, pinarerepaso na ho sa Kamara sa harap ho ng nangyaring kapalpakan. Malawakang brownout sa Western Visayas. Report mula kay RH12, Milky Digunan. Milky. Ray at Romel, umeksena na rin si House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa nangyaring malawakang power outage sa Western Visayas noong nakaraang linggo. Sa House Resolution 1534, iginit ni Marcos na kailangan ng siyasatin at i-review ng Kongreso ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon kay Marcos, layunin ang investigasyon at tiyakin ang napapanahong expansion ng transmission system na nakahanay sa pangailangan ng publiko at para sa epektibong operasyon. Sabi ni Marcos, kabilang sa dapat repasuhin ang posibilidad na ihiwalay at ilipat na ang system sa operation function mula sa NGCP patungo sa ibang entity na kayang gampanan ng mas maayos ang operasyon. Iginitin ni Marcos kapag na-streamline, mas matututukan ng NGCP ang construction,
and operation ng transmission grid. Dagdag pa ng Presidential Fund, kailangan na umunong silipin ang pagpapataw ng special tax sa NGCP bilang power concessionaire talip na singilin ng national at ng local taxes. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mataas na rise inflation noong 2023. Patunay na kailangan ng pinababang taripa sa ilang agri-products ayon sa NEDA. Detalye, balita mo yan, RH number 52, Edniel Parrosa. Edniel. At Romel, ipinagtanggol ng National Economic and Development Authority ang kontrobersyal na pagpapalawig ng pinababang taripa sa ilang agricultural commodity hanggang ngayong taon. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangan ng Executive Order number 50 ni Pangulong Bongbong Marcos para matiyak ang mababang presyo ng bilihin. Patunay umano rito ang rise inflation na lumabos ng 19.6% itong Disyembre. Sa kabila ng pinakamababang headline inflation of 2023 na sumadsad sa 3.9% nitong Disyembre. Sabi ni Balisacan, mayroon pa rin uptrend sa peso ng bigas sa international scene at inaasahan ang tama ng El Niño phenomenon ngayong taon. Nauna nang binanato ng agricultural groups ang in-extend the most favored nation na reduced tariff rate sa pork, mais at bigas. Sa halip kasi na mapababa nito ang presyo dahil sa bumabahang imported na products na natiling mahal ang bigas noong 2023. Tiniyak naman ibalisakan sa publiko na patuloy ang pag-monitor ng gobyerno sa presyo ng mga iba't ibang produkto para maprotektahan ang purchasing power ng bawat Pilipino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Edniel Parrosa. Maglalabas ho ng memo tungkol sa pagtatapos ng senior high school transition period sa state universities and colleges maging sa local universities and colleges. Hindi raw ho biglaan ayon po sa Commission on Higher Education o CHED. Report mula kay RH5 Val Gonzalez. Val. Nililinaw ngayon rin ng on Higher Education na hindi biglaan ang pag-i-issue nito ng memorandum hinggil sa pagpapatigil ng voucher sa senior high school program sa universities and colleges o SUCs at local universities and colleges o LCs. Ayon kay Chairman Popoy Tibera, ilang taon nang nag-i-issue ang komisyon ng abiso sa SUCs at LUCs kaugnay sa pagtatapos ng transition period sa SHS program sa mga pampublikong universidad. Katunayan, aniya, marami na ring mga universidad ang hindi na nag-aalok ng SSH kahit sa mga nakalipas na mga taon para mas mailaan ang kanilang pasilidad at personnel sa mga college student. Lalo't mandato naman talaga ng mga ito bilang higher education institutions ang mag-alok ng tertiary education. Wala rin aniyang napaulat batay sa kanilang record na sinasabing mga estudyanteng natigil sa pag-aaral dahil sa mga SUCs na tumigil sa SHS program. Paliwanag ni Tibera, layon ng memorandum na himukin ang mga SUCs at LUCs na sumangguni na sa kanilang mga Board of Regents at magdesisyon sa usapin dahil wala namang legal na basihan ang pagpapatuloy ng SHS voucher sa mga SUCs at LUCs. Nais ding malaman ni Tibera kung paano napopondohan ng mga SUCs ang naturang programa kahit lipas na ang subsidy na nanggagaling sa gobyerno batay na rin sa nakasaad sa K-12 program. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Iba't ibang aktibidad naman kasabay ng ika-100 at 18 founding anniversary ng Navotas umarangkada ngayong araw. RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Kuya pinaganda ng pamalang lungsod ng Navotas ang mga aktibidad para sa pagdiriwang ng ika-118 founding anniversary ng lungsod ditong January 16, 2024. Ang pinaka-tema ng pagdiriwang ay kapag tulong-tulong ang at all saya all na gaganapin ang misa sa pasasalamat sa Pestang Kristiyano ngayong araw. Makikita ang night market sa Navotas City Walk na banquete style sa maging sa amphitheater. Sa January 10 naman ay pagdiwang araw ng pag-iisda kasabay ng pagkilala sa mga mag-iisda.
Ito ay kasabay ng kompetisyon ng boat racing at neta mending. Yan ay mamimili ng 10 most outstanding na pisipok. Gaganapin din ang pagbabalik ng dancing competition bilang pang-stand festival, junior at senior student mula naman sa pampublikong paaralan sa Nabutas. Kabilang ang pagbibigay pugay sa 10 taxpayers at business royalty para sa January 14 at health caravan naman ng Lola at Lola, Tankers Get Together, Ready Judo Tournament, Mega Job Fair at iba pa. Wala pa rin sa karara sa Pilipinas, Bisa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Rapido, hataw, balita. Sabi pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayong Monday. Pangulong BBM pinayuhan ng mga motorista na iwasan ng init ng ulo sa pagmamaneho. Comelec, dapat may kontrata na para sa 2025 automated elections ayon sa isang senador. Mga programang makapagpapababa sa presyo ng mga bilihin, yun ang gusto natin. Aba, isusulong daw ho dyan sa kamera. Hindi lang dapat isulong ipatupad. Dapat ganun, no? PNP, dapat na sa worst case scenario sa traslasyon ng Puong Itim na Nazareno ayon kay Secretary Abalos, dapat daw maging handa na. Yun. Samantala, operasyon naman ng Pasig Ferry Service sabay lilimitahan sa araw ng kapiyastahan ng Black Nazarene ayon naman po yan sa MMDA. At Philippine Red Cross, pinayuhan ng mga deboto na magsuot ng face mask sa kasagsagaan ng traslasyon bukas. Rapido, hataw, balita. Pilipinas ang oras, alas 2:29 ng hapon. This Tingnan nyo, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik po tayo sa ating mga balita. Pangulong BBM pinayuhan po ang mga motorista na huwag masyadong mainitin ang ulo sa pagmamaneho. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, nagbigay ng payo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga motorista na huwag pairali ng init ng ulo sa pagmamaneho. Ayon sa Pangulo, walang mabuting maidudulot ang road rage, kaya hindi dapat magpadala sa nararamdamang inis sa pagmamaneho. Sabi ni Pangulong Marcos, nauunawaan niya na minsan ay sadyang hindi maiiwasan na uminit ang ulo sa pagmamaneho pero hindi maganda na magpadala sa emosyon habang nasa harap ng manibela. Kung maaari nga niya, ay maisama ng bawat isa sa kanilang New Year's resolution ang pagiging kalmado. Nitong nakaraang Biyernes, isa na namang road rage sa pagitan ng isang taga-Bureau of Immigration at ng isang taxi driver ang naiulat sa Taguig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dapat yun, parang Ray, i-anticipate na natin. Pag lumabas tayo ng kalsada at tayo may dalang sasakyan, anticipate natin na meron talagang makakasalubong na traffic. Totoo yun. Diba? Saka, tama yun. Tama sinasabi ni Apo Marcos. Napudpudot ti ulo, Apo. Ang kayo rumuar. Diba? Kaya't yung hindi umit ulo nyo, wag na kayo lumabas ng bahay. Ayun. Kung hindi naman maiwasan talaga, Lakay Ray, na hindi lumabas ng kalsada dahil nga, syempre, trabaho, business transaction, at kayo may dalang sasakyan, magbaon kayo ng sangkaperbang pasensya. Kung pwede, hanggang lampas langit eh. Totoo yan. Para hindi kayo makadisgrasya or para hindi rin kayo madisgrasya. Yan. At sa ibang balita naman, COMELEC dapat may kontrata na para sa 2025 automated elections. Ayon yan sa isang senador. Sinong senador yan? RH number 28, Lakay Raymond Dadpas. Paring Romel, kinalampag ni Senador Amy Marcos ang Commission on Election o COMELEC upang bilisan ang pagpirma ng kontrata para sa 2025 automated election. Ayon kay Marcos, nagmamadali ang panahon kaya't kailangan din ng mabilis na pagkilos ng COMELEC. Responsibilidad umano ng COMELEC na isailalim sa masusing background check ang mga bidders. Karapatan ng mamamayan ng isang malinis at makatotohanang eleksyon, kaya dapat malinis din ang record ng mga vote counting machines na gagamitin. Bukod tanging ang South Korean company na Miro Systems Company Limited ang nag-qualify sa bidding ng COMELEC. Bagamat kino-question ang mga makina nitong ginamit sa eleksyon sa Iraq at Democratic Republic of Congo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Lakay Raymond Dadpas. Mga programang makapagpapababa sa presyo ng mga bilihin. Ayan po, isusulong na po sa Kamara. Hindi pa naman huli ang lahat. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Ray at Romel, ipagpapatuloy ng Kamara ang pagtulong sa Marcos Jr. Administration para mapabagal ang inflation rate at matiyak na abot kaya ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Tungkol ito ni House Speaker Martin Romualdez sa report na bumagal ang inflation rate sa ikatlong sunod na buwan hanggang December 2023 na naitala.
sa 3.9%. Ayon kay Romualdez, ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay patunay na may positibong resulta ang mga hakbang na ipinatutupad ng Administrasyong Marcos Jr. bago pa man magpasko. Sabi ni Romualdez, sinimula ng bansa noong nakaraang taon na merong 8.7% inflation rate na siyang pinakamataas sa loob ng 14 na taon, resulta ng mataas na presyo ng pagkain at petrolyo. Dagdag pa ni Romualdez, ang 3.9% na naitala noong December ay pasok sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% inflation rate. Sa hinaharap, sinabi ng House Speaker, mananatiling nakatutok ang Kamara sa pagtataguyod ng mga programa, lalo na ang mga pinondohan sa ilalim ng 2024 national budget. Paliwanag pa ni Romualdez, sa 2024 national budget, may 500 billion pesos na kalaan para naman sa Social Amelioration Program o ayuda sa may 12 million na may hirap at low-income families na tinatayang katumbas ng 48 million Filipinos. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, PNP handa na sa worst case scenario sa traslasyon ng poong itim na Nazareno ayon kay Secretary Abalos. RH number 5, Val Gonzales sa detalye. Val. Romel, handa na nga ang Philippine National Police sa worst case scenario sa prosesyon ng Nazareno sa araw ng bukas. Ito ang sinabi ni Interior Government Secretary Benhur Abalos Jr. kasabay ng isinagawang inspeksyon sa paligid ng Quiapo Church bilang paghahanda ng mga otoridad sa Nazareno 2024. Sabi ni Abalos, bukod sa regular deployment, mayroon ding mga nakakalat na mga first aid stations at medical personnel sakaling may mga debotong kailanganin ng atensyong medikal, bukod pa ang gagawing responde sakaling magkaroon ng estampida. Nasa 15,000 bilang ng miyembro ng PNP ang sinimulan nang i-deploy sa lungsod ng Maynila simula ngayong araw. Samantala sa panig naman ng QCPD, abot naman sa 1,500 tauhan ng Quezon City Police District ang i-deploy na rin sa traslasyon ng itim na Nazareno sa lungsod ng Maynila. Pinangunahan ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang send-off ceremony para sa Nazareno 2024 sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Kasamang QCPD personnel ng mga Police Maynila at iba pang augmentation force mula sa iba't ibang mga distrito para magbigay ng secret sa panahon ng traslasyon. Tiniyak ng QCPD na hindi maapektuhan ang deployment ng mga tauhan ito sa regular na aktibidad na ginagawa naman sa lungsod ng Quezon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Val. Operasyon ho ng Pasig Ferry Service abay limitado daw po sa araw mismo ng kapiyastahan ng Poong Itim na Nazareno. Report mula kay RH8 Christian Manyo. Christian. Ray, abiso nga sa mga commuter, partikular na sa mga sumasakay ng ferry dahil limitado ang operasyon at biyahe ng Pasig Ferry Service bukas, Enero 9, araw ng Martes. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ito'y upang bigyan daan ang gagawing traslasyon kaugnay ng pista ng itim na Nazareno. Sa abiso ng MMDA, ang biyahe ng Pasig Ferry Service ay mula lamang sa Pinagbuhatan Station sa Pasig hanggang Santa Ana Station sa Maynila at pabalik, habang wala namang biyahe sa istasyon ng ferry sa Escolta, Quinta, Loton at PUP sa Maynila, ganun din sa Maybunga sa Pasig City. Para sa Nazareno 2024 coverage, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Philippine Red Cross, pinayo naman ng mga deboto na magsuot ng face mask sa kasagsagan ng traslasyon. RH number 52, Edniel Parosa. Edniel. Edniel. Hey, Go ahead, Edniel. Hey, Romel, pinayuhan ng Philippine Red Cross ang publikong magsuot ng face mask kung sasali man sa traslasyon ng itim na Poong Nazareno. Kabilang yan sa mga paalala ng PRC sa mga debotong inaasahang aabot sa 2 milyong katao bukas, Enero 9. Inisa-isa ng PRC ang mga dapat gawin ng mga Katoliko bago habang isinasagawa ang prosesyon. Ayon sa Humanitarian Response Group, dapat maging pamilyar ang mga deboto sa area ng traslasyon
kabilang ng mga designated area magkaroon ng emergency. Kahit gusto lang imposible, tanawagan din ang Red Cross sa mga debotong panatilihin ang physical distancing sa mismong kapistahan. Sa gitna na tumataas na kaso ng COVID-19, dapat din naman ang magsuot ng komportable ang mga magtutungong pinapayuhan ding magdala ng gamot at sapat lamang na cash at hindi na ng iba pa mga valuables o mahalagang gamit. Nauna nang iminungkahi ng PRC na virtual na lang manood sana ng translasyon ng mga buntis, elder at mga bata dahil karamihan sa kanilang mga inasistiyang major emergency sa nagdaang mga taon ay dahil sa cardiac arrest at panganganak. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Edniel. At ibalikan ng Quiapo, Maynila mula kay RH29 na Boy Gonzales, Boy G. Lakaya, Ray, Romel, tuloy-tuloy yung clearing operation ng Manila City Hall. Ang mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau ay tuloy-tuloy nag-ikot sa daraan ng prosesyon, ng translasyon. Ang nagtungo sila dito sa kahabaan ng Carlos Palanca. Nagtungo sa May Hidalgo, galing ng area ng Globo de Oro, ang grupo ng clearing team. Tinatanggal nila, hinahatak nila yung mga illegal na nakapark sa mga lugar. At dito naman sa Quezon Boulevard, nagsisimula na mag-install ng yung iba't ibang mga civic group, yung mga grupo ng Civil Defense Group, Medical Assistance Team, na siyang mag-assist sa mga nahihilo, nasusugatan dito sa translasyon. Nakapreso sila sa kahabaan ng Quezon Boulevard, tapat mismo ng simbahan ng Quiapo dito sa northbound. May mga LCD naman na naka-install na dito sa service road ng Quezon Boulevard kung patungo ka ng Carlos Palanca sa Quinta Market. LCD malaki yun na mapapanood yung misa sa loob ng simbahan at yun nangyayari naman dyan sa pahalik sa Quirino Grandstand. Ang mga pulis naman ay nakatabay na rito yung kanilang mga komando sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Mainit ang panahon sa mga sumandaling ito, pero makulimlim sa kalangitan. Pero makikita mo yung ibang mainit pa rin sa mga oras na ito. Yan yung sitwasyon dito sa vicinity ng simbahan ng Quiapo. Para sa Nazareno 2024, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras alas 2:45 ng hapon. Ang balitang Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy. With proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV.
po si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Kaisa ang DZRH sa debosyon sa Poong Nazareno sa Traslasyon 2024. Viva Jesus Nazareno! Nazareno 2024. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratsyada Probinsya. Isang lalaki tinaga ng sariling pinsan patay sa Ahoy, Iloilo. Report mula kay Aine Grace Bravo. Aine. Patay ang 35 anyos na lalaki nang tinaga ng kanyang pinsan sa Barangay Pili, Bayan ng Ahoy, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Randy Lambungan, officer in charge ng Ahoy Municipal Police Station, naglalakad sa palayan ng sospek at pauwi na si Ray Puod, 31 anyos, nang narinig na sumisigaw ang misis ng biktima na si Edgar Larieta. Napag-alaman na sinasaktan ni Larieta ang kanyang misis kaya pinagsabihan ito ni Puod. Dahil na nakainom, hinampas ni Larieta ng kahoy ang kanyang pinsan. Umuwi si Puod at kinuha ang kanyang itak, binalikan si Larieta, ngunit muli na naman siyang hinampas. Tinaga ni Puod si Larieta na tinamaan sa lieg. Hindi na tumakas si Puod at umuwi lang pagkatapos ng insidente. Nakapiit na sa Ahoy Police Station si Puod at nakatakdang sampahan ng kasong murder. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito sa Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At sa lalawigan ng Quezon, 2 batang babae sinakal naman ng lalaking may problema sa pag-iisip. Sa bayan ng Sariaya, isa ang patay. RH number 33, Benji Antioquia. Benji. Patay dito ang 7 taong gulang na batang babae matapos sa pagbububugin at sakalin ng lalaking may karamdaman sa pag-iisip sa Barangay Pili, Sariaya, Quezon. Kinilala ang biktima na sina Junalyn Alferto, grade 1 student, at Angelica May Rogelio, 8 taong gulang, grade 3 student, parehong residente ng Barangay Morong. Batay sa report ng Sariaya Police, naglalaro ang 2 bata sa harapan ng kanilang bahay. Nang lapitan ng mga ito ang nang sospek na si alias Pocholo at sinasabing pinapasundo sila ng nanay ni Angelica. Subalit nang sumama ang 2 bata, dinala ang mga ito ng suspek sa magubat na lugar sa Barangay Pili at kaginapos ng dahon ng buli. Habang nakagapos, pinagsusuntok at saka sinakal ng suspek ang 2 hanggang sa mawala ng malay. Nang magising si Angelica, agad itong humingi o tumakbo patungo sa bahay ni na Junalyn at humingi ng tulong sa tatay nito. Doon natuklasan na wala ng buhay si Junalyn. Agad na nagsagawa ng manhunt operation ang Sariaya Police at nahuli ang suspek na isinuko naman ng kanyang magulang sa tanggapan ng barangay. Ayon kay Sariaya Police Chief Police Major Romar Pasis, inamin ng suspek ang kanyang ginawang krimen. Lumalabas din sa pagsisiyasat ng pulisya na hindi naman ginahasa ang 2 biktima. Ayon umano sa suspek, biglang naging mga manikin ang kanyang tingin sa nasabing 2 biktima. Napag-alaman na ang suspek ay may karamdaman sa pag-iisip at bigla-bigla na lamang nagbabago ang pag-iisip at nanawawala ito sa kanyang sarili. Nakulong na ito ngayon sa Sariaya Municipal Station, lock-up jail at sasampahan ng kasong murder at frustrated murder. Mula sa kanaunahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Benji Antioquia, tuloy-tuloy sa pagbabalita,
tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, maraming salamat, Benjan Chokyam. Barangay Kagawad, pinagbabaril ng riding in tandem, critical sa Kalubian, Leyte. Report mula kay Jimmy Angay. Jimmy. Isang barangay Kagawad, pinagbabaril ng dalawang di kilalang sospek, critical sa bayan ng Kalubian, Leyte. Kinilala ng PNP ang biktima si Barangay Kagawad Kaniha, 63 anyos, residente ng Barangay Paduga. Nangyari insidente sa Barangay Tabla, Kalubian, Leyte. Sa investigasyon ng PNP ang biktima nakasakay ng siklo motorsiklo na minamaniho ni Andrinil Alquisalas papunta sa kanilang bahay ng tambangan ng riding in tandem suspect pinagbabaril. Nakumpiska sa crime scene ang dalawang basiyo ng hindi pa matukoy na baril. Itinagbo naman sa ospital ang biktima sa Northwestern Leyte District Hospital sa Kalubian, Leyte para malapatan ng kaukulang lunas. Samantala ang mga kapulisan nagsasagawa na ng hot pursuit operation para mahuli ang dalawang suspect. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. At sa Northern Samar, paraslasyon ng Black Nazarene sa bayan ng Katarman, nakasado na din RH number 34, Jane Galit Bantayan. Jane. Kasado na at nakalatag na ang lahat ng mga paghahanda para sa gagawing traslasyon bukas. Bumuo ng Incident Management Team at binubuo ito ng MDRMO, Katarman Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Impulso, Municipal Public Safety Office Katarman, kasama dito ang MENRO, RHU, PNP at Bureau of Fire. Kasado na ang lahat ng mga paghahanda kung saan inaasahan na dadagsayan ito bukas ng mga deboto, hindi lamang sa bayan ng Katarman o sa buong Northern Samar, ngunit inaasahan na dadagsayan ito mula din sa buong rehiyon. Si Father Roy Bilen mula sa Archdiocese of Manila ang magiging homilist bukas. Mula sa Katarman Cathedral ay magsisimula ang traslasyon sa alas 5 ng umaga at iikot ito sa buong Katarman papunta sa Dambana. Sa Diocesan Shrine of Nuestra Padre Jesus Nazareno, Santrac the Healer Parish, Kawayan, Katarman, Northern Samar. Alas 9 magsisimula ang Misa Pontifical at magkakaroon rin ng Misa sa hapon. Kung matatandaan, noong March 4, 2014 ay dinala sa Santa Rock the Healer Mission Center sa Kawayan, Katarman, Northern Samar ang opisyal na replika ng itim na Nazareno mula sa Catholic Church at noong January 9, 2015, ginawa ang unang traslasyon sa bayan ng Katarman. Mula sa Action Radio Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat Jane. Samantala higit 1,000 loose firearms na kumpiska raw po 73 violators na timbog sa Cordillera noong 2023. Report mula kay RH41, lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Abot sa 1,201 loose firearms ang nakumpiska at 73 gun violators ang natiklo sa pinaggibayong police operations ng Cordillera PNP noong nakalipas na taon. Ayon kay Police Real Office Cordillera Real Director Brigadier General David Peredo Jr., pinakamaraming nasamsam na loose firearms sa lalawigan ng Abra na abot sa 371. Sunod ang Benguet na may 106 na po, 145 sa Kalinga, 138 sa Mountain Province, 136 sa Baguio City, 131 sa Ifugao at 120 sa Apayao. Ang mga nasamsam na armas ay kinabibilangan ng mga unregistered, altered, nawala, nanakaw, illegal na gawang baril, rehistradong baril na taglay ng mga di-autorisadong individual at mga lisensyang napawalang bisa. Sa 73 na arestong gun violators, 33 ang natiklo sa Abra, 23 sa Kalinga, 7 sa Baguio City, 4 sa Apayao at Mountain Province at 1 sa Benguet at Ifugao. Nakamit ng Cordillera PNP ang naturang accomplishments sa pamagitan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa komunidad sa ilalim ng Pulong-Pulong Session Program. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Samantala, kaso naman ng influenza sa Pangasinan, tumaas ng 66% noong nakalipas na taon. Ang buong detalye, balita mo yan, RH number 38, Freddy Fajardo. Freddy!
Nakapagtala ang Pangasinan Provincial Health Office o PHO ng 3,592 na kaso ng influenza sa taong 2023 na 66% na mas mataas kumpara sa 2,158 na kaso noong 2022. Ayon kay Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, ang Provincial Health Officer, mataas ang bilang ng mga kaso noong Setyembre hanggang Disyembre dahil sa malamig ang panahon base sa ulat ng PHO Epidemiology and Surveillance Unit. Ang pinakamataas na bilang na naitala noong Nobyembre na may 526 na kaso. Karamihan sa mga ito ay sanggol at mga batang 9 na taong gulang pababa. Kabilang sa mga bayan at syudad na nasa ilalim ng PHO monitoring ay ang mga bayan ng Anda, Bayambang, Lingayen, Alamino City, Bolinao, Binmalay, Bani, Malasiki at Mangaldan. Sa isang panayam sa Department of Health Center for Health Development sa Ilocos Region Medical Officer Dr. Will Bobes na ang pag-alis sa mandatory na paggamit ng face mask outdoors at ang movement restriction ang mga factors na nakikita nilang sanhi ng pagtaas ng influenza cases. Pinayuhan ni Dr. Bobes ang publiko na kung nakakaranas ng influenza like symptoms tulad ng lagnat, ubo, sore throat, runny nose at pananakit ng katawan ay magpahinga lang at mag-isolate upang hindi na makahawa. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Freddy. Samantala, suspect sa pamaril sa sundalo sa Bacolod. Sumurrender, ating alamin sa report ni Rex Cantong. Rex. Sumuko na sa kapulisan ang suspect na bumaril kay Philippine Army Corporal Jasper Gancia na miyembro ng Philippine Army Scout Rangers sa Purok San Roque, Barangay Handumanan, lungsod ng Bacolod. Ang suspect kinilala na si Jeffrey Layaon alias Kit, 26 anyos na bilanggo na noong 2019 dahil sa kasong paglabag ng RA 9165 o illegal na droga. Ayon kay Police Captain Lalin Laguting, hepe ng Police Station 10, si Layaon nagawa pa nito ang krimen dahil umano sa sigalot ng biktima at ama ng kanyang kasintahan na si Chodoro Tovilla. Dagdag pa ni Laguting, mag-execute ng affidavit ang suspect o extrajudicial confession. Sa ngayon na hinihintay pa ng kapulisan ang pagbibigay ng statement ng suspect kung sino ang dalawa pa nitong mga kasamahan nang nangyari ang krimen. Hinihintay pa sa ngayon ang resulta ng cross-matching examination mula sa crime laboratory ng 13 o 13 mga bala ng kalibre 45 na pistola na na-recover kung saan isang baril na nagmula sa isang bala na si Gancia na nadestino sa Marawi City ang patuloy na na-confine sa Riverside Medical Center dito sa lungsod ng Bacolod. Mula sa Action Radio Bacolod, ito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Rapido, hataw, balita. Yan po ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong habang ito mga kaibigan ng Lunes sa 8 sa buwan ng Enero taong 2024. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:01 ng hapon.